Ano ba yung background mo, bro? Saan ka before nagtatrabaho? Ano ba yung ano yung experience mo before bago ka na napunta sa mundo ng pagnenegosyo? Okay, so hindi po ako galing sa prominenteng pamilya. Lumaki po ako na sariling sikap lang. Nakapagkolehiyo tayo na working student until may mga nagbukas na opportunity. Okay, so uh, high school pa lang po, meron na akong espiritu ng diskarte. Kasi ang paniniwala ko po, laging merong magandang buhay kaysa sa kalagayan ko ngayon. Yun po yung naging konsepto ko sa isip ko. So, sa madalit sabi po, high school pa lang nagtatrabaho na tayo. So, siguro sa mga katulad ko po na hindi naman laki sa mayamang pamilya, majority siguro sa atin pare-pareho na experience. Okay, so ang lagi ko pong tinitingnan is sa buhay, laging merong mas maganda sa hinaharap. Okay, so ganun po ako positibo. So, sabi ko noon sa sarili ko, aangat ang buhay ko kapag nakuha ko yung tamang opportunity para sa akin. Pero, alam kong hindi yun madali. Okay, so sinubukan ko po, hinanap ko yung opportunity para sa akin. So, tiningnan ko yung nasa paligid ko. Nung nakagraduate po ako ng high school, ang isa sa pinakakilala that time is manufacturing. So, ang mother ko po is mananahe, ang father ko ay driver. Sabi nila, kapag ano yung trabaho ng parents mo, possible yun din ang maging trabaho mo. And nagkatotoo po yun sa akin. So, second year high school pa lang ako, marunong na ako manahe. And yun po yung pinangpaaral ko ng college. Okay? Pero, there's a point in my life na nagpabago nung isip ko na umalis ako sa manufacturing industry. Kasi, na-realize ko po, meron akong parang, alam mo yun, parang merong isang nangyari sa buhay ko na meron akong katapat na empleyado din. Puti-puti na po yung buhok niya, tapos makapal yung salamin niya. Nakita ko po yung sarili ko doon. Sabi ko, hindi ito yung magiging future ko. Kailangan na ako umalis dito. So nag-decide po ako umalis. On the spot, nag-resign ako. So naghanap ako ng iba pang opportunity. And that time, booming na po ang BPO, ang call center. So, despite the fact po na hindi ako marunong mag-English, at ang dami kong limitations pagdating po sa language, sobrang nahirapan po ako. Kasi sabi nga namin sabi ko nga sa sarili ko ako mismo hindi makapaniwala na from a manufacturing, napunta ako sa industriya ng BPO. Pero isa lang yung tumatakbo sa utak ko. Laging may magandang buhay kesa sa kalagayan ko ngayon. Same principle applies. So, sa madalit sabi po, nakapasok tayo sa BPO, di man tayo ganun kagalingan. Pero may paraan. Okay, so naalala ko yun hindi ko po siya makakalimutan. Kasi bakit? Majority ng mga kamag-anak ko pinagtatawanan ako. Bakit? Kasi nag-aaral po ako mag-English sa harap ng salamin. Kasi bakit? Kailangan akong matuto. Okay, kailangan akong matuto kahit hindi ko siya gusto. Kailangan ko siyang matutunan. Okay, kasi yun yung requirements para makapasok ako. And luckily po, after training ng almost a year, nakapasok ako sa BPO. And from there, doon na po nagbago yung estado ng buhay ko. Hanggang sa nakapasok po ako sa upper management, doon na po nagbukas yung isip ko pagdating sa pagnenegosyo. So may isang point po ng buhay ko na naging senior financial data analyst ako ng kumpanya. After working in a call center for almost 10 years. So, nung nandun na po ako, sa punto na sumasahod na ako ng 40 plus allowances, pero ang kapalit naman nun is hindi ko ma-enjoy yung off ko kasi hindi ako pwedeng pumunta sa lugar na walang internet. Hindi ko pwedeng magtagal ng bakasyon kasi kailangan bumalik ka agad dahil ikaw yung go-to guy ng buong kumpanya. So dumating po ako sa point na gano'n, na nakaramdam na ako na parang corporate slave, tawag nila. So, naisip ko, nakita ko yung boss ko, kahit saan po siya nagpupunta Nagbabakasyon sa Boracay, nagbabakasyon sa Palawan, buwan-buwan, umaalis ng papuntang ibang bansa.
Siya na-enjoy niya yung buhay. Tapos ako, naiiwan, nagtatrabaho, nagpapakahirap, then siya yung nag-enjoy. So sabi ko, ano kayang ginagawa ng boss ko na hindi ko alam? 'Di ba? Kasi kung iisipin, ako yung may skill eh. Akin lahat yung trabaho eh. Pero bakit yung boss ko nag-enjoy? So sabi ko, balik ako ulit sa principle ko. Sigurado ako na may mas magandang buhay kaysa sa kalagayan ko ngayon. So, inaral ko po yung ginagawa niya. Sabi ko, negosyo. Negosyo yung ginagawa niya. So, that time po, nag-attend ako ng seminar ni Chinkitan. Okay, so, doon ko po na-realize, yung una, nagpa-open po ng isip ko. Yun nga, yung pagkakaroon ng sarili mong negosyo. So, sabi ko, dalawa lang yung pwede kong puntahan that time. It's either maging may-ari ako ng kumpanya or humanap ako ng isang industriya na magiging milyonaryo ako. So that time, sobrang putok yung multi-level marketing. Okay, so yung networking. Okay, so tinry din po natin yan. And yan yung naging daan para makilala ko yung mga business partners ko ngayon. Nakuha ko na yung gusto kong mangyari. Diba? Na-achieve ko na. So nandun na ako sa first phase ng gusto kong mangyari. Alin yon? Yung makapagtayo ako ng sarili kong kumpanya, makapagpatakbo ako ng sarili kong negosyo. Pero, akala ko nun, madali. Sobrang hirap pala. Especially nitong nag-pandemic. Alam nyo po, traditional business-wise, hindi po madali. Kasi nagsubok ako ng maraming traditional business. Along the side, nung partnership ng mga company na dalawang hawak namin. So, imagine po ninyo, ganun ako na molde na sabi ko kailangan magawa ko at least 7 source of income para meron akong stable na buhay. So yun po yung naging prinsipyo ko. So right now, meron na po akong 4. Problem po, yung dalawa, okay, running na. Lumalaban pa, yung dalawa, nag-down na because of the pandemic. So, siguro po, itong for the past almost magti 3 years na, maraming Pilipinong katulad ko na entrepreneur na lumalaban para sa negosyo. Okay, nilalaban pa rin yung pangarap nila. So, sabi ko nga, why not yung mga experiences ko, 'di ba? I-share natin sa iba. Yun yung naging naging wake up call ko kung bakit nabuo tong Inspired PH. Kasi sabi ko, hindi lang siguro ako yung nakaranas ng ganito. And majority ng mga taong businessman or mga small, medium enterprise, mga entrepreneurs, nung panahon ng pandemic, sobrang challenging talaga nung nangyari sa kanila. And ang masakit nun, walang mag-guide sa kanila kung paano makabawi. So ganun din po, majority. Katulad din po na nangyari sa akin. Walang nag-guide sa amin. 'Di ba? Lahat kami kanya-kanya ng diskarte. So hanggang sa nakita namin, ito pala yung dapat gawin. Ito pala yung pattern. So yun yung naging wake up call sa akin. Kaya namin nasimulan or kaya ako sinimulan itong Inspired PH. Na which is, ang bottom line po talaga nito is my purpose and my passion. So, naging passion ko po kasi yung tumulong sa tao. Okay, kahit small way yan, okay, and kahit in a larger scale pa. Okay, so mapapansin po ninyo, I've been active, kung mache-check nyo yung Facebook account ko, I've been active in charity works, and so may mga ganyan po ako ginagawa. So I've been part of an organization, ewan ko kung pwede i-plug dito yun. So, Philippine Eagles, part po ako niyan. So makikita nyo naman sa profile ko yan. And binabalik ko po sa community. Para saan? Kasi naniniwala ako, if magtutulong ka sa mas marami, 'di ba? Mas mabibless ka. 'Di ba? It's just a small amount pero malaki ang matutulong sa iba. Nangyari din 'yan sa akin way back then nung nag-down ako na hindi ko ina-expect. Ito po kasing medyo mabigat na part eh. Kapag ikaw yung leader, ikaw yung nasa unahan, ikaw yung nakikita na pinakamalakas. Okay? Ikaw yung sandalan, kahit sa pamilya po ninyo kung ikaw yung breadwinner. Kung ikaw yung sandalan, hindi ka pwedeng magpakita ng kahinaan.
Di ba? Doon sa mga point ng buhay mo na kailangan mo ng tulong. Hindi ka makakapagsabi na hindi ko na kaya. Di ba? Hindi ka makakapagsabi na kailangan ko ng tulong nyo. Di ba? Kasi bakit? Ikaw yung inaasahan nila, ikaw yung pinakamalakas eh. Di ba? So, nangyayari po, pag ikaw na yung nangailangan, wala kang ngayong malapitan. Wala kang ngayong matakbuhan. Kasi bakit? Kasi ikaw nga yung sandalan nila eh. Ikaw yung laging go-to guy nila eh. So, nangyari po yan sa amin. Okay, so, sabi ko, paano kung halimbawa, marami pala akong katulad na ganito. 'Di ba? Sila yung breadwinner ng pamilya. Sila lang yung tipong nagtatrabaho para sa pamilya nila. And kahit na minsan, aminin natin, alam ko naman nararamdaman niyo 'yon. Yung tipo bang pagod na, yung gusto nang sumuko. 'Di ba? Pero hindi ka pwedeng tumigil. Hindi ka pwedeng magpahinga kasi may mga nakasandal sa'yo. Yung tipong hindi ka mapagkatulog sa gabi, kailangan mo ng kausap. Diba? Hindi mo pwedeng masabi sa asawa mo kung may asawa ka, kasi alam mong panghihinaan din sila ng loob. Diba? Hindi mo masabi sa anak mo, kasi alam mong ikaw yung tinitingnan na matatag. Diba? So, because of that, sabi ko, why not we build a community na nagbibigay inspirasyon sa bawat isa? Yung tipo bang kahit na hindi niya sabihin yung problema niya, pag nabasa niya tong ganitong content, pag napanood niya tong ganitong video, siya mismo sa sarili niya, hindi siya mawawalan ng pag-asa. That's why Inspired PH came in. Ang main purpose po namin is tulungan kayo. Hindi man namin kayo matulungan financially, pero at least sa content na kinikreate namin, mabuhay ulit yung apoy na meron kayo. Di ba? Keep the fire burning, sabi nga. And using this content that we have, yun yung gusto namin mangyari sa inyo. Diba? Hindi namin kayo kayang, sabi nga, i-support lahat. Hindi namin kayo kayang maabot lahat. Pero naniniwala po kami na using this community, diba? Using our website, watching the content that we provide, alam namin, nararamdaman namin na yung purpose namin, magiging purpose nyo din in the long run. Pag kayo na yung tipong nandun sa taas at kayo naman po ang humahatak ng mga tao pataas. Di ba? Yan. So, yun po yung, alam namin, nararamdaman nyo kami. So, sa lahat po ng nanonood sa Facebook, sa YouTube, nararamdaman po namin ni Brother Jay, nararamdaman namin na itong sinasabi po namin tumatago sa inyo. Na itong pandemic, sobrang dami ng eye-opener na ginawa sa buhay ng mga negosyante. Especially kung nagsisimula ka pa lang sa business. Kasi, gaya nga nung pinost ko nung nakaraan, alam ni Brother Jay yan, ginamit ko yung 3 sets niya of success. Dinagdagan ko lang ng isa. So, yun, sobrang malaking tulong talaga yun. If you do have the proper mindset, right tool set, and right skill set. Plus, meron ka pang mga Brother Jay na magme-mentor sa'yo. So, all-in package na yun, kumbaga. So, yun. Sabi nga namin, wag po kayong papayag, matangay kayo ng mga negative things na nangyayari. It's part of the process. So, sabi nga namin noon, yung mga naranasan po naming negative, kinukwento na lang namin. Di ba? So, hindi naman sabi nga ni Brother Jay kanina, may kanya-kanya po tayong kwento. May kanya-kanya tayong pinagdaanan. And naniniwala po kami na those stories na nangyari sa buhay natin, na dumaan sa buhay natin, hindi mo dapat i-keep lang. Dapat sinishare mo sa iba. Kasi bakit? Baka kasi, yung mga nakukwentuhan mo ng ganong istorya is pareho kayo ng pinagdadaanan or napagdaanan. Diba? At least ikaw, naging blessing ka para sa iba nang hindi mo namamalayan. Diba? Ayan. So, maraming salamat, Brother Jay.